Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdi wa rasuli Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sa ngalan ng Allah, pinakamawin at pinakamabagin ng lahat ng papuri at pasalamat, tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kanyang kapayapaan, pagpapala at pagpupugay nga pa sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad, sa ng kanyang pamilya, mga kasamahan, sa lahat ng mga patuloy na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga mahal kong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ang ating pangwalong pag-aaral tungkol sa kaalaman na kaugnay sa tauhid. Pinakamainam na kaalaman na matutunan ng isang tao, ang kaalaman niya sa tauhid. Dahil ang tauhid ang pinakamainam na bagay na umiiral sa mundo. Bakit? Dahil ito ang dahilan kung bakit nandito tayo. Ito ang dahilan kung bakit umiiral ang lahat. Dahil sa tauhid. Tayo pa rin po ay nasa kasagsagan ng pagtatalakay sa apat na kategorya ng la ilaha illallah. Ang una ay ang kahulugan ng la ilaha illallah. Pangalawa, ang mga haligi ng la ilaha illallah. Pangatlo, ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. Pang-apat, ang mga nakakasira ng la ilaha illallah. Nakaraang lecture, mga kapatid, na talakay natin ang kahulugan ng la ilaha illallah at ganoon din ang mga haligi ng la ilaha illallah. Ulitin natin konti, i-review natin konti na ang kahulugan ng la ilaha illallah ay walang ibang karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At ang mga haligi ng la ilaha illallah ay dalawa, ang pagtanggi at pagtanggap. Ang pagtanggi, ito yung la ilaha. Tatanggihan mo ang lahat ng mga sinasamba ng mga tao sa buong mundo. Illallah. Pagtatanggap na maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito magiging kumpleto ang iman ng isang tao. Hindi magiging kumpleto ang iman ng isang tao maliban lamang kung maging kumpleto sa kanya ang dalawang haligi na ito. Tatanggihan niya lahat ng mga sinasamba at papaniwalaan niya na ang Allah lamang ang may karapat-dapat sambahin. At meron tayong katibayan dito, mga kapatid, sa dalawang haligi na ito, na ang pagtanggi at ang pagtanggap, na hindi maging kompleto ang isang iman kung wala itong dalawa. Sabi ng Allah sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 256, Surah Al-Baqarah, kapitulo 2, versikulo o talata 256. Ang Allah ay nagsabi, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Ang Allah ay nagsabi sa malapit na kahulugan, Suratul Baqarah, kapitulo 2, talata 256, walang sa pilitan sa relihiyon. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Bakit? Dahil malinaw ang katotohanan kaysa pagkaligaw. Malinaw ang katotohanan at malinaw din ang pagkaligaw. Kaya walang sa pilitan. Wa may yakfur bit-taghut, sino man ang tumangging maniwala sa mga Diyos-Diyosan, tumangging maniwala sa mga sinasamba ng mga tao, wa yu'min billah, at pagkatapos ay maniwala siya sa Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, siya ay tumangan sa matibay na hawakan. Siya ay tumangan, pinanghawakan niya ang matibay na hawakan. Lam fisama laha, at na kung saan, lam fisala laha, na kung saan ay hindi kailanman mapuputol. Wallahu sami'un alim, at ang Allah ang labis na nakakarinig at labis na nakakaalam. So itong ayan ito, mga kapatid, ito ay sumusuporta sa ating pagpaliwanag sa la ilaha illallah, na hindi maging kumpleto or maging tama ang paniniwala mo kung hindi magkasabay itong dalawa, ang pagtanggi at pagtanggap.
Tatanggihan mo ang lahat ng sinasamba. Ribulto man yan, inkanto man yan, anghel man yan. Tatanggihan mo lahat yun at ang paniniwalaan mo lang na ang Allah lang ang dapat sambahin. Sabi ng Allah, wa may yakfur bitagut, sino man ang tumangging maniwala sa mga tagut. Itong tagut, ito yung mga Diyos-Diyosan. Wa yu'min billah, at sumasambas at naniniwala siya sa Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, katotohanan siya ay tumangan, humawak bil urwatil wuthqa, sa matibay na hawakan. Lam fisala laha, na kung saan ay hinding-hindi kailanman mapuputol. Wallahu sami'un alim. Ang Allah ang labis na nakakarinig at labis na nakakaalam. Sa ngayon mga kapatid, atin pong tatalakayin ang pangatlong kategorya ng la ilaha illallah, walang iba kundi ang mga kondisyon. Tinatawag sa Arabic na syurut. Syurutu la ilaha illallah, mga kondisyon ng la ilaha illallah. Itong mga kondisyon mga kapatid, sabi ng ating mga dalubhasa sa Islam, hindi magiging katanggap-tanggap ang iyong la ilaha illallah, or sabihin natin, mas mainam na ating sabihin na hindi makatotohanan ang paniniwala mo sa la ilaha illallah, kung ito man ay iyong paniwalaan, kung hindi makumpleto itong mga kondisyon. Tulad ng pagsasala, ang ating pagsala, may mga kondisyon yan. Kondisyon, dapat ikaw ay nakawudu. Kondisyon, kung babae ka, dapat ikaw ay nakahijab, nakaabaya. Kondisyon, dapat ikaw ay nasa harap ng kibla. Kondisyon, dapat ikaw ay mayroong intensyon, di ba? May mga kondisyon. Ang pag-hajj, pag-umrah, may mga kondisyon. Kapag isa man sa kondisyon ng hindi mo naganap, sira ang iyong pagsamba, hindi yun katanggap-tanggap. Ganon din ang la ilaha illallah. Kahit maniwala ka sa la ilaha illallah, pero hindi mo nagampanan ang mga kondisyon nito, katotohanan ng hindi pa rin ganap ang iyong la ilaha illallah. Ito yung pangatlong kategorya sa ating pag-aaral sa la ilaha illallah, ang mga kondisyon. Ang mga kondisyon ng la ilaha illallah, mga kapatid, ay 7. 7 ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. Bawat isa nito ay ating tatalakayin at pakinggan nyo mabuti at susiin nyo ng maayos kung ito ba ay nasa inyong mga puso. Kung ito ba ay inyong pinaniniwalaan o ginagawa. Isa-isa nating sasabihin, pakinggan nyo mabuti. Ang unang kondisyon ng la ilaha illallah ay ang ilm, ang kaalaman. Kaalaman sa ano? Dapat alam mo ang kahulugan ng la ilaha illallah. Yun. Hindi sapat na sabihin mo lang sa dila mo na hindi mo nalalaman kung ano ang sinasabi mo. Dapat alam mo ang kahulugan ng la ilaha illallah. Ano ang kahulugan ng la ilaha illallah? Nabanggit natin sa unang kategorya na walang ibang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Kapag sinabi mong la ilaha illallah, ibig sabihin, tinatanggihan mo lahat ng mga Diyos-Diyosan sa lupa at sa langit. Lahat-lahat. Maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang ang iyong dapat sambahin. Ito yung kahulugan ng la ilaha, ito yung ibig sabihin ng ilm, ang kaalaman. Kaya merong hadith mga kapatid na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mamatay na siya ay may sapat na kaalaman tungkol sa kahulugan ng la ilaha illallah, alam niya ang kahulugan ng la ilaha illallah, dakhalal jannah, siya ay papasukin sa paraiso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ito yung unang kondisyon mga kapatid, ang kaalaman. Hindi pwedeng na magsabi ka sa dila mo la ilaha illallah pero hindi mo alam kung anong kahulugan. Diba? Dapat alam mo kung anong kahulugan ng la ilaha illallah. Pangalawang kondisyon mga kapatid ay ang al-yaqin. Al-yaqin. Ibig sabihin ng yaqin ay ang katiyakan. Dapat ikaw ay tiyak sa iyong paniniwala. Tiyak sa iyong nalalaman na wala talagang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Ibig sabihin, walang halong pagdududa. Ang Allah ba talaga ang dapat sambahin? No, walang halong pagdududa. Tiyak ka sa sarili mo na siya lang talaga ang dapat sambahin. Bakit? Dahil natitiyak ka na siya lang lumikha sa lahat. Kung ikaw ay natitiyak na siya lang ang nag-iisang lumikha sa lahat, nag-iisang nagbibigay ng biyaya sa lahat, nag-iisa na ngasiwa sa lahat, dapat mo ring tiyakin. Dapat tiyak ka rin na siya lang ang may karapat-dapat sambahin. Ito ang pangalawang kondisyon. Dapat ikaw ay may katiyakan sa iyong pagsasabi ng la ilaha illallah. Pangatlong kondisyon mga kapatid ay ang tinatawag na al-ikhlas.
Ang ibig sabihin ng al-ikhlas, mga kapatid, ay ang dalisay mo sa paniniwala ng la ilaha illallah. Ibig sabihin, walang bagay na nagtulak sa iyo sa pagsabi mo o paniniwala mo ng la ilaha illallah maliban na lamang ang iyong sarili. Hindi ka pinilit na paniwalaan mo. Hindi ka pinilit ni Rashid na paniwalaan mo ang la ilaha illallah. Hindi ka pinilit ng mga tao na paniwalaan mo ang la ilaha illallah. Mismo ikaw ay nagkusang loob na paniwalaan mo ang la ilaha illallah. Ito ang ibig sabihin ng ikhlas. Ito yung pangatlong kondisyon ng la ilaha illallah. Ang pangapat na kondisyon, mga kapatid, ay ang sidq. Ang sidq, ibig sabihin, ay ang makatotohanan. Ang ibig sabihin nito ay totoo ka sa iyong sinasabi. Totoo ka sa iyong pinaniniwalaan. Sabi ng mga ulama, mga maalam sa Islam, ang ibig sabihin ng pagiging makatotohanan sa pagsabi ng la ilaha illallah ay ang iyong dila na nagsabi ng la ilaha illallah ay sumang-ayon sa iyong puso. Ibig sabihin, magkapareho. Hindi yung sinasabi mo la ilaha illallah pero ang puso mo mayroon palang ibang pinaniwalaan na ibang Diyos, di ba? Hindi yung makatotohanan. Kasinungalingan yun. Yun ay ginagawa ng mga munafiqun, mga munafik, mga mapagkunwari. Sinasabi nilang la ilaha illallah pero sa kanilang puso meron pala silang ibang sinasamba. A'udhu billah. Marami tayong nakita na ganyan. Na Muslim ka ba, bro? Muslim ako, ang Allah aking sinasamba. Pero sa puso niya, naniniwala siya na si Jesus pala ay anak ng Diyos. Naniniwala siya na meron mga rebulto na nakapagbigay sa kanya ng pakinabang, di ba? So mali yun. Dapat makatotohanan ka sa pagsabi mo ng la ilaha illallah na walang karapat dapat sambahin maliban sa Allah sa pamagitan ng iyong dila at ng iyong puso. Magkatulad ang dila at puso. Ito yung ibig sabihin ng pang-apat ng kondisyon ng la ilaha illallah, as-sidq, ang pagiging makatotohanan. Ang panglimang kondisyon, mga kapatid, ay ang tinatawag sa Arabic na al-mahabbah. Ibig sabihin, ang pagmamahal. Mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala kung kaya siya ay iyong sinamba. Hindi yung sinamba mo ang Allah dahil gusto mo lang. Hindi. Dapat may halong pagmamahal sa Kanya. Mahal mo ang Allah kung kaya siya ay iyong sinamba. Mahal mo ang Allah kung kaya ang lahat ng mga Diyos na kinikilala ng mga tao, sinasamba ng mga tao, ay iyong tinanggihan. Nireject mo lahat na yun ay mali lahat. Bakit? Dahil mahal mo ang Allah. Ayaw mo na ang Allah ay merong katambal. Ayaw mo na ang Allah ay merong kahati sa iyong pagsamba. Bakit? Dahil mahal mo siya. Dahil mahal mo siya. Mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil dito, sinabi mo ang la ilaha illallah. Ito yung panglimang kondisyon ng la ilaha illallah. Ang pang-anim, mga kapatid, ay ang tinatawag na al-qabul. Ang ibig sabihin ng qabul ay ang pagtanggap. Dapat tanggap mo sa iyong sarili ang la ilaha illallah. Walang ibang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ang resulta ng pagtanggap, mga kapatid, ay ang paniniwala mo sa lahat ng sinasabi ng Allah, paniniwala mo sa lahat ng sinasabi ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang pagsunod mo sa kanyang mga kautusan. Pagsunod mo sa kanyang mga kautusan. Ito yung ibig sabihin ng pagtanggap. Tinatanggap mo na ang Allah lang ang dapat sambahin, kung kaya pinaniniwalaan mo ang lahat ng kanyang sinasabi. Ito ang ibig sabihin ng al-qabul, ang pagtanggap. Ito yung pang-anim na kondisyon ng la ilaha illallah. Ang pang-pitong kondisyon at panghuli, mga kapatid, upang maging ganap ang ating paniniwala sa la ilaha illallah, ay ang tinatawag na al-inqiyad. Al-inqiyad. Ang al-inqiyad, ibig sabihin, ay ang pagsunod. Allahu Akbar. Ito yung panghuli. Dahil alam mo ang la ilaha illallah, may katiyakan ka sa la ilaha illallah, kusang loob mong sinabi at pinaniwala ng la ilaha illallah, may katotohanan ang iyong pagsabi ng la ilaha illallah, minamahal mo ang Allah kung kaya nasabi mo ang la ilaha illallah, tinanggap mo ang salitang la ilaha illallah, panghuli, sundin mo ang resulta ng la ilaha illallah. Sundin mo ang resulta ng la ilaha illallah, maging matuwid kang Muslim. Dapat maging matuwid kang Muslim. Hindi yung la ilaha illallah pero pasaway kang Muslim, hindi. Dapat matuwid kang Muslim. Bakit? Sabi ng mga ulama,
kabilang sa palatandaan ng kumpletong paniniwala sa la ilaha illallah ay ang pagiging matuwid ng isang tao. Kapag narinig niya ang adhan, babangon siya at magsasala, pupunta ng masjid. Malibang ngayon kasi ngayon bawal pumunta sa masjid. Sa bahay mo lang. Kapag sinabi sa kanya, bro, matakot ka sa Allah, haram yung ginagawa mo, agad-agad siyang umiwas or agad-agad siyang tumigil sa kanyang ginagawang haram. Bakit? Kasi meron siyang pagsunod. Bakit? Dahil naniniwala siya sa la ilaha illallah. Kapag sinabi sa kanya, sis, huwag kang magtanggal ng hijab, sis. So, agad-agad niyang binalik ang kanyang hijab. Sis, huwag kang magpost sa Facebook ng ganyan, agad-agad niyang binura kasi bakit? Meron siyang pagsunod sa la ilaha illallah. Kung ano yung ipinag-utos sa kanya ng Allah, sinusunod niya. At kung ano yung ipinagbawal sa kanya ng Allah, ay iniiwasan niya. Ito yung pang-pitong kondisyon ng la ilaha illallah, ang tinatawag na al-inqiyad. Aking ulitin mga kapatid, 7 kondisyon ng la ilaha illallah. Ang una, al-ilm, ang kaalaman. Pangalawa, al-yaqin, ang katiyakan. Pangatlo, al-ikhlas, ang kusang loob. Pang-apat, ang sidq, ang pagiging makatotohanan o pagiging totoo. Pang-5, al-mahabba, ang pagmamahal. Pang-6, al-qabul, ang pagtanggap. At pang-7, al-inqiyad, ang pagsunod. Ang pang-apat na kategorya mga kapatid ng la ilaha illallah ay ang mga nakakasira nito. Actually mga kapatid, itong nakakasira sa la ilaha illallah, dito tayo magpapahaba ng paksa. Allahu Akbar. Hahabaan natin. Ngayon tayo ay nasa pang-8, di ba? Pang-8 lecture. Baka aabot tayo ng pang-30 o pang-40. Lahat 'yon ay tungkol lang sa mga nakakasira ng la ilaha illallah. Tungkol lang sa tinatawag na shirk, asyirku billah, ang pagtatambal ng pagsamba sa Allah. Wal kufru billah, ang pagtanggi ng paniniwala sa Allah. Ito yung mga nakakasira ng la ilaha illallah. So, hindi natin tatalakayin dito sa isang lecture lang, kundi tatalakayin natin sa lahat ng ating mga lecture insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Naway subaybayan palagi natin ang ating mga lecture dahil ito yung dahilan upang ating mas maunawaan kung sunod-sunod ang ating pakikinig sa ating lecture. Kung hindi, ay maaaring hindi natin maintindihan ng maayos. So naway pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na kaalaman at matibay na paniniwala sa Kanya at pangalagaan niya tayo mula sa kahit anumang sakit na lumalaganap sa ating kapaligiran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.